Salamat ah. It's a miracle! I'm alive! Alam mo sa palagay ko, sa utak na sakit mo eh. Ha? I'm sorry but I'm not a psychiatrist. Hindi kita matutulungan sa problema mo. Dok naman huwag mo naman sabihin kay Manuel And besides, dalawa naman tayo makikinabang eh. Kaya sumakay ka na lang. You'll get Isabel back. Ginagawa mo katatawanan ng propesyon ko. Alam mo ba pwede kita ipakulong doon sa ginawa mo? Dok, please. Huwag naman Pwede kong gawin yon o pwede kong sabihin ang katotohanan kay Manuel. Mamili ka. Naiiyak ako sa'yo. Aminin ko na talaga kanina eh. Pero naisip ko na ikaw naman kasi talaga yung tao na hindi tumatalikod kapag may humihingi ng tulong sa'yo. Salamat sa pag-unawa. Tsaka isa pa, naisip ko rin na bakit nga naman ako may insecure, diba? Eh, mas maganda naman ako sa kanya. At saka mas mahal mo naman ako, diba? Mali. Ha? Mahal kita. Hindi mas mahal. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Drew. Dok, pigtas na ba siya? It's okay. Paano naman mamamatay ang isang taong hindi pa nagpapakamatay? Anong ibig mo sabihin? Nagkukunwari lang siya? Ayun! Isabel, mo. Anong bahala? Roxanne? Roxanne, sandali. Roxanne. Anong gagawin mo? Sasabihin mo ko na mukha akong tanga? Alam ko na yun eh. Hindi mo na kinakailangan sabihin yun. Hindi naman yun ang sasabihin ko eh. Ano sasabihin mo? Na naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yun. Mas baliw ka pa pala sa akin eh. Ako nga hindi ko alam yung ginagawa ko eh. Alam ko lang, mahal na mahal ko si Manuel. And I really want him back. Roxanne, mahal na mahal ko rin siya. At hindi ko siya po pwedeng ibigay sa'yo. Please, Isabel. Nagmamakaawa ako sa'yo kahit lumuhod ako dito sa harapan mo. I just really want him back. I'm willing to do anything. Roxanne, hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi mo po pwedeng gawin yan. Paano ka na lang? Paano lang kung hindi ka nasaktan ngayon? Paano ka na lang sa susunod? Ano, wala na lang na ba talagang hangganan ng pwede mong gawin? Baka mapano ka? Mahalin mo naman ang sarili mo. Alam ba, Manuel, si Isabel ang babaeng minahal ko. Talaga? Yup. Nung niligawan ko siya, sinabi ko sa sarili ko, siya yung babaeng pakakasalan ko. Nangyari nga. Kaya lang umatras eh. Ikaw na ngayon ang pakakasalan. Sorry ah. You don't have to be sorry. Ganun talaga ang buhay. You win some, you lose some. Salamat sa pagiging sport. Mag-ingat kayo sa pag-uwi ah. Manuel, ako na bahala dito. Oo naman. Drew, thanks ah. Sure. Anytime. Tsaka nga pala kung okay lang sa'yo, kukunin ka sana namin maging best man sa kasal namin eh. Ha? Ha? Oo, kasi you've been really good to us. Eh, na-appreciate ko talaga yun eh. At dahil importante ka sa amin, gusto sana namin maging parte ka sa kasal namin.
sa'yo. Sa akin walang problema. Salamat. It really means a lot to me. Sige, papayag na ako maging best man ng kasal niyo. Ano? Mauna na ako. Sige. Meron pa akong Thanks, time. Luke. Sorry. Thanks for understanding. Ay, naku talaga. Sinabi mo, no? Akala siguro niya uber kadramahan niya kay Manuel. Well, sorry na lang siya dahil ako talaga ang mahal ni Manuel. Hindi naman question yan eh. Si Isabel naman talaga ang totoo kong mahal eh. Kuya, sorry Dahil sa akin kaya nalaman ni Roxanne na ikakasal kayo ni Ate Isabel. Kasi naman, no, ang sarap-sarap ng inisin. Alam mo yun, makikita mo yung namumulan ng mukha. Isabel, parang manipis yata. Nga, no? Nilagyan ko na lang ng pencil. Naku, ikaw talaga, natataranta ka, ha? Excited ka na talaga, no? Well, hindi naman kita din masisisi. Exciting talaga yung whirlwind romance. Ano biruin mo, ha? Isang araw, ikakasal ka, tapos nag-back out ka, tapos nakahanap ka ng iba. Tapos marami kang kontra. May ex-jowang doktor, may ex-jowang baliw, at may lolang kontrabida. Hindi ba nakakaloka? Hindi ba, sister? Nakakaloka? Yan ang sasabihin ng patay na yan kapag nakakapagsalita siya sa kapal ng makeup na nilagay mo. Kuya, maganda naman eh. Nakapag-down na ako sa mga bulaklak. Ay, ito rin meron na? Oo nga, wala pa. Yung sa simbahan. Oo, tapos na. So, hindi pa ayos yun sa reception? Hindi pa. May checklist ka ba? Wala nga eh. Baka naman ikaw meron. Oh, eh, di ba trabaho ng babae yan? Pero hindi lang naman ako ikakasal, di ba? Tsaka isa pa, hindi lang naman itong ginagawa ko eh. May trabaho din naman akong iba eh. Sinasabi ko rin sa'yo, kailangan natin ng checklist para wala tayong nakakalimutan. Sorry na, wala naman kasi tayong wedding coordinator eh. Kasi nga, di ba, nagtitipid tayo. Pasensya ka na, hindi kasi ako doktor eh. Hindi ko kayang bayaran yung gastos ng pagkuha pa ng wedding coordinator na yan. Bakit sa kasal niyo ni Roxanne merong wedding coordinator? Bakit mo ko tinitipid? Tinitipid. Nakita mo ba kung paano ko nila itong bakla na yun? Eh si Roxanne na halos lahat gumastos nun eh. Okay, so ngayon kinukumpara mo pa kay Roxanne. Pasensya na, mas organized kasi siya kaysa sa akin. Bakit? Di mo ba kinukumpara doon sa doktor mo? Wala namang sinabing ganun ah. Alam mo, kung saan sana napunta tong usapan natin, ang pinag-uusapan lang natin kanina, yung checklist na kailangan mo. Ano ba? Yung mga imbitasyon ba, kailan lalabas? Aba, totoo nga. Marvin, tingnan mo, oh. Matutuloy talaga ang kasal ng anak mo. Mami, Oh, naging-guilty yata ako. bakit naman? Hindi ko na makakalain na matutuloy talaga ang kasal na ito. Wala man lang ako na naitulong. Okay lang yon. Hindi ba siya mismo nagsabi sa'yo na hindi niya kailangan ng tulong natin? Hindi. Kailangan nandoon ako. A-attenda naman tayo sa kasal? Malaki ang naging pagkukulang ko sa kanila. Kahit man lang sa okasyon to, nandoon dapat ako.